Yun, good day guys, ito po muli si Daddy Vin and maligayang pagbabalik sa Daddy Vin channel. So, may mga bagong videos tayo sa VPEX now and maraming salamat pa rin sa suporta. And pasensya na kayo guys dahil noong mga nakaraang linggo, medyo sumasama-sama ang pakiramdam natin. Nung isang araw nga parang lalagnatin ako pero okay naman na. And gustong-gusto nating i-topic itong tungkol sa PhilHealth budget, no? Yung proposed budget nila na 6.35 kung hindi ako nagkamali, trillion na 6.35 trillion na in-slash, no, ng Congress at ng Senate. Titingnan muna natin yung reason nila, no, kung bakit kinat yung budget ng PhilHealth at bakit hindi kailangang ikat ang budget ng PhilHealth. Dun muna sa experience ko sa PhilHealth, no, nung nagkasakit ang mga ibang kamag-anak namin, lalong-lalo na si Mama. Nakakatulong talaga yan. O, si Mami Hides. Nakakatulong talaga yan kasi nga, kwento ko sa inyo nun, bukod dun sa mga nag-o-offer sa amin ng kanilang mga tulong noon, maraming salamat sa mga kamag-anak namin, no? At yung mga hindi ko kakilala na binibigyan ako sa GCash, no? Ewan ko, sobrang pasasalamat namin sa Diyos nun kasi kahit hindi rin ako makapaniwala yung tulong na bumubuhos na sa amin nung nagkasakit si Mami, since yung hospital na napuntahan namin ay sobrang mahal. Oo. Siyempre hindi ko mention dito, no. Although napakaganda naman ng facility nila at saka yung and yung pag-aalaga nila sa mga may sakit nila, no. Yung PhilHealth, malaki ang naitulong din niya kasi meron siyang 30% mahigit na binawas sa aming hospital bill. Yung billing ng hospital noon, malaki rin yung nabawas. So, mas napagaan, no. Pero, nung mga nakaraan kasi, may kakilala ako yan, I think hindi ko na kailangan banggitin yung pangalan niya. Baka ayaw nyo ma-expose. Yung mama kasi niya, nagkasakit din. So, nagkaroon siya ng, kung hindi ako nagkakamali, is stroke din, no. And medyo matanda na yung mama niya, medyo may edad na. And sinabi nga niya na ang problema daw yung sa PhilHealth, halos wala daw ibinigay. Siyempre, halimbawa, ang bill mo ay umaabot ng hanggang 300,000, lalo na sa mga stroke patients, tapos nagtagal sa hospital. Tapos yung hospital na yun, private pa. 'Di ba? Mas mahal yung mga billing niyan. And nagulat nga siya kasi yung PhilHealth daw talagang sobrang baba na ibinigay. So ngayon, doon tayo pupunta sa sinasabi ng mga senators, lalong-lalo na si Grace po at saka ibang mga congressman, na ang problema daw kasi sa PhilHealth, hindi nila masyadong ginagampanan yung kanilang mandato, yung pagtulong dito, yung tinatawag na remittance something yun parang ganun, medical remittance. Kung di ako nagkakamali, ay tama niyo ako. Kasi napapansin ngayon ng mga tao na ganun, na bakit sobrang baba ng bigay ng PhilHealth at maraming hindi nabibigyan ng mga benefits ng PhilHealth, no. Actually itong PhilHealth naman hindi lang mga members ang nabe-benefit nito halos lahat ng Pinoy, no. And ang sinasabi nila kaya hindi nila binigyan itong PhilHealth, no, ng budget ngayon kasi meron pa itong nakatabi na 600 billion pesos. Ang naisip ko naman, yung 600 billion pesos ba na yun ay as in pwede mo kaagad i-pull out? Yun ang isang naisip ko rin, no. Kasi may mga pagkakataon na yung mga pera na yan ay pwedeng nakalagay sa ibang bagay, no. Pwedeng nakalagay sa investment and pwedeng nakaumang lang para sa mga ibang gastusin ng PhilHealth. Yun nga, kaya nga sinasabi ng mga PhilHealth officials nung nakaraan na yung nasa 600 billion na yan ay hindi naman basta-basta pwedeng hugutin. Yung ibang portion nun pwede, pero kulang yun. So, ang kailangan namin ay yung additional funds. Pero ang pinupush naman ng mga senators, congressman and congressmans,
congressmen, ay pwede naman kayong kumuha sa mga funds galing sa Syntax at iba pang mga dumarating sa kanila gaya ng bayad ng mga premium members. Yun yung suggestion ng mga senators. Pero ang iniisip nila, baka hindi pa rin sumapat kasi ang PhilHealth, insurance institution yan. So ibig sabihin, dapat malaki yung allowance nila o yung budget nila o yung allowance nila, yung madali silang makakahugot kung saan may available kaagad. So yun yung paliwanag nila, no? And ngayon nga, pinag-uusapan pa rin kung karapat dapat bang bigyan, no? And inihintay nila kung ito i-veto ng Pangulo. Paano ba yung veto? Ang pagkakaalam ko kasi sa veto ng Pangulo, yung pag inislasya niya na gano'n, yung hindi pinapayagan na yung decision ng dalawang institution na to, kagaya ng Senate at saka ng lower house. Kapag hindi pinayagan yan ng Pangulo, pwedeng magkaroon ulit ng pwedeng magkaroon ng budget ang PhilHealth pagdating doon. And tingin ko pwedeng humati na lang sa ibang katulad nitong AKAP. Nagtataka rin ako dito sa AKAP no? Isipin nyo na lang yung AKAP, no? Ang pagkakaalam ko dyan sa AKAP na yan ay parang ayuda yan no? Sabi nila. So yung ayuda na sinasabi nila ay i-distribute sa mga congressmen at senators. At ito ang problema. Magiging way daw, sabi nila, magiging way para parang ma-promote yung mga ma-promote nila yung mga sarili nila sa kanilang mga bayan, mapabango yung mga sarili nila para sa darating na eleksyon. Pwedeng mangyari yun, no? Ang iniisip ko lang, itong AKAP sana, kung ito ay mailalagay sa totoong serbisyong pampubliko, ang suggestion nila ay mas okay kung itong AKAP ay mapapunta sa mga institusyon gaya ng DSWD, rekta sa DSWD at iba pang health institutions, no? Gaya ng malasakit, isa yan sa mga magandang kaya lang medyo may pag-political pa rin yan kasi si Senator Bongo naghahawak niyan. So mas maganda kung sa DSWD at iba pang health institution natin mapunta yan. Kasi nga nang hindi dumadaan sa mga politiko. Kasi nga magagamit nga daw para mapabango yung kanilang mga pangalan. Dahil syempre magbibigay sila dun sa kanilang mga distrito, kanilang mga bayan, no? And mga tao lalapit sa kanila. And syempre sino mabe-benefit? Sila lang. Hindi katulad nung kung nasa DSWD, no, kung nasa DOH, ang mismong napaparangalan o nakikita ng mga tao ay binibigyan sila ng DOH, ng DSWD o ng PhilHealth. 'Di ba? 'Yun ang mas maganda. Yun nga lang, nawawala nga ang tiwala nila dito sa PhilHealth. Kasi nga may problema nga daw sa kanilang pamamalakad sa pagbibigay ng mga subsidy. Sana iniiwasan ng mga senators and congressmen yung ganito, no, yung malapit na yung election, then gagawa sila ng mga ganitong move para mas mapalakas yung kanilang laban, no, pagdating sa darating na election. And hindi tayo kontra dun sa ayuda, no? Hindi tayo kontra sa mga pagbibigay ng ganyan-ganyan. Pero alam nyo, yung tungkol sa pangangailangan ng mga may sakit, mas malaking responsibilidad 'yun Kasi yung ibang mga tao malalakas naman 'yan yung mga nag-aabang ng ayuda. No? Malalakas naman sila Yung magpapasa sila ng ID, ganyan-ganyan. Magpapasa sila ng sulat, no? Tapos ibibigay sa politiko, bibigyan din sila. Pero ang pagkakaalam ko kasi dito sa AKAP may designated na halaga bawat beneficiary nito. Itong ayuda na to. Pero mas kailangan talaga ng mga may sakit yan. Kung madidistribute lang talaga ng maayos, malaking bagay sa mga may sakit, mga naghihintay ng mga gamutan. Siyempre, mas matindi ang pangangailangan ng mga taong may sakit. Yun ang totoo. Kasi halimbawa ako, wala akong kabuhayan ngayon. Naghihintay ako ng AKAP, ayuda. Kaya ko naman gumawa ng paraan Kasi malakas naman ako, di ba? Kaya kong magtinda ng kung ano dyan.
magsipag lang ako, maghahanap ako ng mga dahon ng kamote dyan sa parang, di ba? Kangkong, marami dyan sa may cemetery. Di ba? Madali lang yun, pero yung may sakit na nakaratay sa banig ng karamdaman, mahirap yun. Hindi nila alam kung saan sila kukuha. Naranasan namin yan eh. Di ba? Naranasan namin yun yung kung saan institution ka pupunta. Pupunta ka sa PCSO, punta ka sa DSWD, punta ka sa kung saan ka pwedeng humingi ng tulong sa dito sa munisipyo, sinubukan din namin. And matagal, isa pa yun matagal yung waiting time. Ang isang naalala ko nun, nung kumuha ako ng ayuda dyan sa DSWD, which is okay naman, salamat pa rin. Naghintay kami ng 3 months. Isipin nyo yung 3 months. Kailangan na rin namin ng pera, syempre. Pero okay lang, at least nabigay naman yung tulong. Maraming salamat pa rin. Pero yun yung experience natin. Mas maganda sana kung mas mapadali nila yung proseso dito. No, mabilis yung verification. Maganda yung maibibigay na tulong sa'yo. Kasi taxpayer ka naman, di ba? Legit ka namang mamamayan ng Pilipinas. And yun. Pagdating nga sa mga ayuda tungkol sa hospitalization dito, sa mga pangangailangan ng mga may sakit dito sa bansa natin, yun ang malaking problema. And yun ang dapat tutukan ng mga senators and congressmen. Hindi yung ayuda sa mga sa mga naghihintay na nakaganon lang. No? May mga tulong naman na pwedeng ibigay sa kanila, no? Gaya ng kabuhayan, no? Pwede silang yung billion-billion na yun, pwedeng dahan-dahan lagyan ng kabuhayan, no? Sa akin, suggestion ko lang, madaling sabihin. Sasabihin nila, madali lang sabihin yan. Madali lang din namang isipin yan, pero yung pagsasagawa mahirap. Pero nag-uumpisa ang lahat sa maliliit, pakonti-konti, no? Pakonti-konti. And hindi ako against sa mga ayuda to. Baka may iniisip nyo against tayo sa mga ayuda. Hindi. May tamang pagbibigay ng ayuda. Masarap naman tumanggap ng ayuda eh. No? Pero yung ano ba yung mas maganda? Ano ba yung mas kailangan? Ano ba yung mas kailangan tutukan ng pansin? Yung mga tao ba na nagpa-flock sa mga kandidato pag malapit na eleksyon dahil sa ayuda, o yung mga may sakit na mas matindi ang pangangailangan dahil nakaratay sila at nahihirapan?